Magandang tanghali po. Parang tulog pa yata yung katabi mo. Sabi mo, magandang tanghali. Kamusta po kayong lahat? Amen. J1 Culture. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Amen. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Amen. Sino pong ready na? Hi ka muna sa katabi mo. Hello po. Welcome. Sino po yung first time lang po sa lugar na ito? First time. Welcome. Hi, welcome po. Wag po kayong aalis mamaya, may pamerienda. Wag po kayong mag-alala, hindi po namin papalitan na religion nyo, marami na po niyan. Papakilala lang po namin si Jesus. Okay po? So excited na po tayo lahat. Ang title po ng i-share ko sa inyo ay Humingi at Bibigyan. Sino pong gusto mabigyan? Siya, humingi. Kailangan nahingi. Okay? Matthew 7, verse 7a and 8a. Sabi dito, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Pagdating ng 8a, sabi doon, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Wow! Ang bawat daw humihingi ay tumatanggap. Bakit hindi binibigyan kaya ni Lord? Kasi hindi ka naman humihingi. Bakit kaya hindi tumatanggap? Kasi hindi ka pa rin nahingi. That's the problem. Sasabihin mo naman, Pastor, alam na ni Lord yun. Ang sabi nga'y humingi, hindi ka naman nahingi, kaya wala kang tinatanggap. Kaya starting now, ang objective ko, hihingi ka para alam mo kung anong tatanggapin mo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, manghihingi tayo mamaya. Hindi tumatanggap kasi hindi humihingi ha. Tingnan niyo po ang sabi ng John chapter 16 verses 23 to 24. Sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, sa aking pangalan, sa pangalan ni Jesus, ay ibibigay niya ito sa inyo. Ayan ha. Pagdating ng verse 24, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y humihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Sino gusto dito malubos ang kanyang kagalakan? Amen. Sino dito gusto maging masaya talaga? Amen. Bakit daw hindi tumatanggap? Ano sabi sa verse? Hindi naman humihingi ng anuman. Wala namang hinihingi. Ano bang kailangan mo? Totohanan na, huwag ka ng plastic. Sino dito may kailangan? Lahat tayo may kailangan. Sino may kailangan ng bahay at lupa? Abay, hingi. Sabi mo, Lord, pahingi. O tinatanong ka ni Lord, ano daw? Name it. Sabihin mo, name it. Anong name it? Sabihin mo kung ano gusto mong hingin. Sabihin mo kung ano gusto mong hingin. Anong name it? Ano bang kailangan mo? Sino ditong kailangan ng increase sa kanyang finances? Yung dating pang-orange at red ka lang, baka pwedeng pang-blue naman. Lord naman, pang-blue. Sino dito ang gusto ng promotion? Amen. Hiningi mo ba kay Lord? O hiningi mo kay boss?
Ang sabi ni Lord, hingin sa Kanya. Sino dito ang gusto ng food? Amen. Laging may food. Sino ang gusto dito ng diploma? Kung ibang nag-aaral yata, hindi na kailangan ng diploma. Basta daw may pira. Okay. Pwede mong hingin ang anumang kailangan mo. Pero meron akong iba pang good news sa iyo. Ano bang hindi mo kailangan pero gusto mo? Pwede ring ibigay ni Lord. I repeat, ano bang hindi mo kailangan pero gusto mo? Pwede ring ibigay ni Lord. Amen? Yung mga bagay na hindi kailangan pero gusto mo pa rin. Sino dito gusto ng long vacation kasama ang pamilya? Hindi mo yun kailangan, pero gusto mo yun. Pwedeng ibigay ni Lord. O kung kasama mo dito ang kapamilya mo, kinta mo na isa. Sabi mo, sabay tayong hihingi mamaya. Ano? Sino dito gusto niya ng international gala with friends? Hindi mo kailangan, pero gusto mo. Pwede rin ibigay ni Lord. Kasi kasama yon doon sinasabi ni Lord na anuman. Wala kayong hinihinging anuman. Kaya hindi kayo tumatanggap. E di hingin nyo mamaya. Sino dito gusto ng bagong iPhone? Yun daw na flip na iPhone. Balita ko meron na daw sa itong darating na... Sino dito gusto ng gadgets? Camera, DJI, Osmo, iPad, MacBook. Kayo naman, pakipot may gusto din naman. Sino dito gusto nun? Sabi mo sa katabi mo, humingi ka kasi. O ano yung mga bagay na hindi mo kailangan pero gusto mo? Gusto mo ng another car. May car ka naman pero gusto mo ng another car. Hindi mo kailangan pero gusto mo. Tama? Gusto ko po ng electric vehicle, mahal ang gas. Diba? Sino gusto ng electric vehicle? Nahingi ka na ba? Nako, ay hindi ka talaga tatanggap. Kasi hindi ka marunong humingi. Sino din gusto ng new shoes? Bags. Bags. Para sosyal. Damit. At kung ano pa, pwede kang magkaroon kung marunong kang humingi. Mamaya, hihingi. Yung ditong, yung mga bata marunong humingi yan sa magulang eh. Pag hindi nabigyan ng ginagawa, umiiyak pa yan, nagtatampu-tampuhan pa yan. Alam mo kay Lord, hindi ka rin marunong humingi eh. Minsan, pag humingi ka, medyo mapilit, Lord na mo. Si ano, meron na, ako wala po. Pwede! Pwedeng humingi, pwede? Pwede yon kasi kasama yon sa utos ni Lord. Humingi at bibigyan. Kaya hindi ka pa binibigyan kasi hindi ka naman humihingi. Kaya mamaya, hihingi tayong lahat. Sinong hihingi? Wag sa akin ha, kay Lord. Okay, pag-usapan po natin, isang punto lang po ang pag-uusapan natin. Pero sobra, nung inaaral ko na sa ang daming pumasok. Anyway, number 1 lang, muna ngayon. Bakit tatanggap ang bawat humihingi? Number 1, dahil humihingi ng may pananampalataya. Yan talaga. Humihingi ng may pananampalataya. Hindi lang basta hingi para tumanggap. Kailangan may pananampalataya or faith. Sabi nyo nga po, faith. Matthew 21 verse 22. At anumang bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Yung pala yun. Saan daw hihingin? Paano hihingi? Bago ang pananampalataya, ano muna? Panalangin, prayer. Kung kayo nagpe-pray. O mamaya magpe-pray kayo ha, sa bawat A-group nyo, meron akong task mamaya. Magpe-pray kayo, paikot po yun. Magpe-pray bawat isa, lahat ay hihingi. Okay? Lahat ay hihingi. Magpe-pray ha, sa prayer po hinihingi. At kapag nakapag-pray, by faith, tinanggap na. Meron po akong tatawagin na magte-testify po ngayong umagang ito. Itago po natin sa pangalang Ate Karen. Hindi pala tinago. Pinakilala. Sige po, pwede ba ma-invite dito sa stage si Ate Karen?
Ayan, gusto ko lang po i-share sa inyo kung paano po kumilos si Lord sa buhay namin mag-asawa. Bali, April last year po, na-diagnose po ako ng primary TB. Tapos May po ako nag-start ng gamutan. Then, nung nag-start pa lang po ako maggamutan, na-hospital naman po yung baby ko. Tapos, na-diagnose po siya ng pneumonia. Tapos, nung July po, nagpa-CT scan po ako. Sinabi naman po ng doktor na nag-improve naman daw po yung peklat na nakita sa baga ko. Tapos nung August po, yung nag-start po kami na mag-church dito sa JA1. Then, nung nag-start pa lang po yung sakit ko, nag-chat po ako kay Red Ito para po maipag-pray nga ako. Tapos yun po, nabigyan naman po ako ng pagkakataon na maipag-pray ng isang Red Ito po. October 2025 po nung natapos po yung gamutan ko, then uulitin po yung CT scan. Bago po ako magpa-CT scan ulit, nagpa-pray na po ako kay pastor. Then November po nung nalaman yung result na yung peklat daw po sa baga is kailangan daw pong operahan. Pero hindi po agad kami nagdesisyon mag-asawa na magpa-opera. Ipinag-pray po muna namin kay Lord ng paulit-ulit bago po kami mag-desisyon. Until one day, may doktor po na nirecommend sa amin, dinayo pa po namin ng Nueva Ecija. Tapos yun po yung nagsabi na hindi na po ko kailangan operahan kasi yung peklat po na nasa baga ko is, yun na po talaga yung marka na nagkaroon po ako ng TB and hindi na po kailangan alisin. Yun lang po, sa biyaya din po ng Lord ay patuloy na pananampalataya sa Kanya is okay na po ako ngayon. Okay na din po yung baby ko. And syempre, nagpapasalamat din kami sa mga taong lagi kami sinasama sa mga prayers. Tapos, thankful din po ako kasi simula po nung nag-start kami mag-church dito sa JA1. Naging magaan na po sa amin lahat. And yung parang mas naging malapit na po kami kay Lord. And lagi na po kaming hinahanap yung presensya niya. Thank you po. Praise God. Sino gusto humingi? Si Ate Karen humingi kay Lord, tinanggap niya dahil humingi siya sa panalangin. Sabihin mo katabi mo kung gusto mong tumanggap, humingi sa panalangin mamaya. Amen? Praise God. Ayos? Bakit kaya si Ate Karen ay tumanggap? Kasi humingi siya ng may pananampalataya. Hindi basta hingi. Kailangan may pananampalataya. Pastor, paano ba mananampalataya? Paano ba yung mananampalataya? Paano po ba yung ginagawa, Pastor? Letter A, makinig ng salita. Dito magsisimula po ang pananampalataya kapag ikay nakikinig ng Word of God. That is why kayo po ini-invite para makarinig ng Word. Sabi nga niya, simula daw nung siya'y umatid, ano sabi niya? Gumaan, sadya naman, nakakagaan ang Word of God at mamaya yung mga bagay na wala ka noon dahil hiningi mo sa Panginoon, mamaya meron ka na. Amen? O Romans 10:17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kailan daw nangyayari pananampalataya? Sa pakikinig. Nagsisimula po ang pananampalataya habang ikaw ay nakikinig ng Word of God. At pag narinig mo yung Word of God, bangahawakan mo yon at mamaya pinananampalatayanan mong may mangyayari kasi sinabi yun ni Lord. Amen? Sa simula ay pakikinig ha. Baka sabihin ng iba, makikinig na lang ako, hindi na ako magbabasa. Hindi. Kung ikaw naman ay matagal na Kristiyano, ine-expect naman ni Lord na hindi ka lang basta nakikinig. Nagbabasa ka din at nagme-meditate nito. Amen? Kasi matagal-tagal na naman ikaw. At, balik ako sa aking punto. Habang ikaw ay nakikinig, ikaw ay magiging believer ng Word. Buhay sa iyo ang salita. Ito ang ultimate truth ng iyong buhay. Ito ang magiging basis ng buhay mo. Naniniwala ka sa nakasulat at hindi kung hindi nakasulat. So, ibig sabihin, kung ang bahay may blueprint. Alam niyo ba yung blueprint?
Amen. Para mabuo ang bahay, kailangan ng blueprint. Ang buhay kailangan din ng blueprint para mabuo. At ang blueprint na yon ay walang iba kundi ang Word of God. Kaya ka hindi pa buo wala ka pang Word of God. Pero habang nakakarinig ka ng Word, mamaya yung wasak mong buhay, binubuo na ng Panginoon. At mamaya sasabihin mo, Lord, ang gaan na ng pakiramdam ko. Relax na relax ako. Yes, hindi natatapos ang problema, pero alam mong na kay Lord ka, mamaya-maya sabihin mo, Lord, iba talaga pag nasa iyo. Amen? Always expose yourself sa Word. Kailangan po ito. Kaya po ako'y nalulungkot kapag may mga, lalo na yung mga leader na nawawala-wala kahit Sunday, aba naman. Huwag mong ipagpapalit ang Word, ang pakikinig ng Word. Yes, may YouTube tayo. Pero hindi yun reason para hindi umattend. Okay? May YouTube tayo. Kung gusto mo ng more word, ulitin mo ang pakikinig. Ang ganda-ganda ng quality ng ating ng YouTube sa totoo lang. Mag-notes lagi. Sino dito nagno-notes? Pastor, nino-notes ko lahat sa utak mo. Talino mo naman Kulang yun. Kailangan nagsusulat din or nagtatype. Kung naka-cellphone. Kailangan nagsusulat. Dahil hindi tayo makakapanampalataya kung wala tayong pinangahawakang salita. Kailangan nagsimula sa Word of God. Mas matibay kapag may sinasabi kang sinabi ni Lord or kaya sinabi ng Diyos. For example, sinabi ng Diyos, by the stripes of Jesus, I am healed. Madali niyang panampalatayaan kasi sinabi ni Lord sa mga latay na natamo niya, magaling na ako. May Bible version. Kaya pangahawakan ko yun hanggang dulo. Tulad ni Ate Karen, pinanghawakan niya siya yung magaling na. Kaya nung nagpa-check sa doktor, hindi na kailangan ng operasyon. Di ba? Kaya kung ikaw ay may nararamdaman sa katawan, hingin kay Lord mamaya. Sabihin mo, Lord, yung kagalingan walang gastos. Pwede? Pwede. Yung iba kasi gumaling pero ubos ang pira. Mas maganda yung gumaling ng walang gastos. Amen? Ang tawag doon, miracle ni Lord. Amen? Kaya hihingi mamaya Be specific. Lord, ang gusto ko po ay sasakyan by faith. Hindi mo na-specify. Pinadalang ka bisikleta. Sasakyan din naman yon. Kailangan specific. Lord, 4 ang gulong, kulay puti, Innova. Tapos brand new, fully paid, hindi nagmamonthly. Diba? Specific para pag dumating, magpapasalamat ka talaga kay Lord kasi binigay niya kung anong pinag-pray mo. Amen? Kaya mamaya ako excited na ako humingi. Sinabi ni Lord, ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Wala makakapunta sa Ama, maliban sa pamamagitan ko. Sabi ni Jesus. Si Jesus ang access ko upang makapunta sa Ama, sa langit. So, nakasulat. Sasabihin mo, si Jesus ang magdadala sa akin sa langit. Bakit? May word. Pinanghawakan ko yun. Pinananampalatayaan ko yun. Kaya ako, relax ako. Diba? Sa nagsimula pa pananampalatayaan yun? Sa word. Kailangan may word. Sinabi ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Ano sasabihin mo? Hindi ako natakot dahil may salita. Hindi ako nag-iisa, may kasama ako. Sino dito matatakotin? Wala. Wala dito matatakotin Huwag kang matakot kasi hindi ka nag-iisa, kasama mo si Lord. Amen. Dito nagsisimula ang pananampalataya, kaya dapat ito ang lagi mong napapakinggan. Word of God. At least, kung hindi man Sunday, Monday pa lang may Word of God ka na. Kahit baga isang verse lang, pwede na. Kung talagang hindi pa sanay. Ako meron akong napapanood sa, hindi ko kasi alam yung pangalan niya doon sa TikTok Alam mo, natutuwa ako sa kanya. Alam mo bakit? Hindi naman talaga siya nagbabasa ng Bible, pero ang kino-content niya ngayon, yung parang ginagawa niyang light lang yung pagbabasa. Tapos tinatawanan mo si Pedro, kaya mong yabang. Ginaganon niya yung binabasa niya sa Bible, parang tinatawanan niya lang. Natutuwa naman ako, bakit? Kahit hindi pa siya tunay na Kristiyano, nakikita ko nagbabasa siya. Daig pa yung Kristiyano. Diba? Nagbabasa siya, tapos nung nagbabasa siya, enjoy na enjoy siya. Grabe naman to si mga hindi mga perfect ang pinili ni Lord. So pwede pa ako, sabi niya gano'n. So ibig sabihin nakakatuwa siya kasi
Kahit na simpleng tao lang siya, hindi pa connected sa church, nagbabasa na siya. Ini-enjoy niya yung word, ikaw din. Sabi mo sa katabi mo, dapat ikaw din. Sa totoo lang, napapansin niyo po ba, o inopen na natin ang evening service, kaya huwag na kayong magtaka kung meron mga bakante pang upuan ngayon. Kasi panggabi daw yung iba, panggabi. Panggabi, yung mga panggabi dyan. Sa totoo lang, ang dami nating events. Yung mga nag-a-announce ng events, sa tagal ng pag-a-announce. Mamaya ipapabidyo ko na nga yan para mabilis. Ang dami nating events. Sa totoo lang, para sa inyo yon church. Para sa iyong katabi. Kaya make yourself available. Madami dong pinag-uusapan na Word of God. O, mga events natin, leadership camp ng Marikina, May 1 and 2, nasaan ka? As of now, ilan ba nagpalista? 27? 28? 30 plus na, 30 plus na. O 32 na. Nakasulat ka na ba doon? Amen. May 1 holiday, May 2 Sabado. Ano pa dahilan mo? Estudyante, bakasyon. Ano pa? Wala nang idadahilan. Alam mo kung idadahilan mo sa akin? Sasabihin ko sa'yo, umaten ka, makinig ka ng word, magsisimula ang pananampalataya, mamaya lahat ng hihingin mo, tatanggapin mo. Di ba? Ikaw naman gusto mo pa magpakapagod, magpakahirap. Hindi po, magtatrabaho po ako araw ng May 1 at May 2. Pwede naman humingi kay Lord na mas madali. Amen? O magpalista na, May 1 and May 2. Naka-resort pa po yun. Sino gusto mag-outing? Ito na pagkakataon mo. Pero syempre may Word of God. O may leadership ka mang May. 4 na araw. Aba, maraming word doon. Maghapon pa nga. Hanggang gabi may word. Attend. Pagpalista agad. O, meron tayo ngayong May. Vacation Bible School. Para sa mga batang edad 12 years old pababa. Kung meron kang pamangkin, kapatid, kapitbahay na bata, dalhin mo dito every Saturday ng May. Starting second Saturday ng May, magsisimula na po ang Vacation Bible School. Ipatin mo bakit? Kahit bata pa, mamaya nakakarinig ng salita, mamaya mananampalataya kahit bata pa, humihiling na kay Lord. Bata pa lang yon. Kaya dalhin mo sa BBS, Vacation Bible School. Magpalista na kay Carmela. Diyan mo si Carmela, nasa loob. Kasi need ng mga batang ma-expose sa word. Meron tayong mga event na Moment with God Retreat. Aba, attend! O midweek service. Attend ng midweek service. Sabi ni Kuya Dennis, yun lang. Mamaya hihingi, Lord, pahingi ng magandang schedule. Yan! Pwede. O may mentoring tayo. Nasaan ka na naman? Meron tayong APE, may hangout, may youth gig, may meet up, may get together, may day out. Ano? Nasaan ka ba? Ginawa ko na lahat ng event para lang makarating ka, para ma-expose ka sa word, para makapanampalataya. Ang tanong, nasaan ka? Ginawa na namin ang lahat ng paraan. Kaya I pray, maging available ka. Amen. Sayang kasi, makakapanampalataya na kaso kulang pa sa salita. Kailangan makinig pa. Amen? O letter B. Manindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Yan ang maganda. Ito ang pananampalataya. Wala ka pang nakikita, pero naniniwala ka na. Wala pang sign. Yung kasi iba mahilig sa sign eh. Lord, pag nag-chat kami na. Lord, pag ano, ito na. Hindi kailangan ng sign. Hindi mo kailangan makita. Pwede mo naman sabihin, biyaya ni Lord, Lord, I pray, siya na talaga. Walang sign, wala akong nakikita, pero alam kong siya na. Wow! Di ba? Inaasahan. O, Hebrews 11 verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. O, inaasahan pa lang ha. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ano pag sinabing inaasahan? Ibig sabihin, parating pa lang. Pero naniniwala kang darating. Ano naman yung paninindigan? Paninindigan sa hindi nakikita. Ito talaga ang pananampalataya. Wala pa, pero sa isip mo, meron na. Wala pa, pero meron na. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya,
Hindi sa pamamagitan ng paningin. Sino dito nag-testing na lumakad sa dilim? Mahirap po ba lumakad sa dilim? Napakahirap lumakad sa dilim. Pero, kung alam mong si Lord ang guide mo, kahit madilim, kaya lumakad. Anak, diretso lang. Okay. Hindi kailangan makita mo ang daan. Kasi ituturo ni Lord ang tama mong daan. Paninindigan. Alam mo ba ang kalaban ng pananampalataya? Ay ang ating paningin. Tingnan mo nga yung mata mo. Mahirap gawin yun. Tinignan nga eh. Ay, isa matalino, kumuha ng salamin. Ayan. Ang kalaban ng pananampalataya ay ang ating paningin. Dahil ang paningin ay naniniwala lamang sa nakikita nito. Pero may sasabihin ako sa iyo, kung ikaw ay tunay na Kristiyano at ikaw ay na kay Kristo, hindi ang nakikita mo ang realidad. Ang realidad natin ay ang sinabi ni Jesus. Ano sabi? Hindi nalilimitahan ng ating nakikita ang kakayahan ng Diyos. Hindi limited. Sabi ng isang estudyante, Pastor, wala talaga nakikitang pag-asa. Lahat line of 7. Walang pag-asa. Uso pa ba line of 7 ngayon? Kung ang mga grade ng bata, pag nagka-8, naiyak na eh. 89. Gusto ko yung 90. 99. Oo, wala kang nakikitang pag-asa. Pero huwag kang mag-alala dahil na kay Kristo ka, may pag-asa lagi. Amen? Lalampasan ng Diyos ang realidad ng mga taong nananampalataya. Yes, bukas ang iyong mata. Pero sabi ng paningin, ito sabi ng paningin ha, magkalaban yung dalawa eh. Sabi ng paningin, paano mangyayari makakabayad pa ito ng utang eh ganito lang ang sahod? Sabi ng paningin, yun ang nakikita mo eh. Ang sahod, 500. Ang taas pa ng gas. Paano ka makakabayad ng utang na yan? Yun ang sabi ng paningin, yun ang nakikita mo. Pero sabi ng pananampalataya, sabi ni Lord, gayon ang mga pamamaraan ni Lord ay higit na mataas kaysa inyong pamamaraan. Pwedeng wala kang malaking kita, wala kang nakikitang paraan, pero ang Diyos napakaraming paraan. Magkalaban ng paningin at pananampalataya. Sabi ng paningin, paano magkakaayos ay nagkasakitan na ng damdamin, nagkasakitan pang pisikal. May mga magkakasama dyan sa bahay. Nagkasigawan na, nagkasakitan na, nagkasuntukan na. Sabi ng paningin mo, wala na, hindi na magkakaayos. Sabi ng paningin. Pero sabi ng pananampalataya, kanyang pinagagaling ang mga may pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat. Kayang pagalingin ng Diyos, physical man o emosyonal. At kayang ayusin ng Diyos ang relasyong sira, pero mamaya buo na. Amen? Napakaraming kwento ng ganyan. Dito sa church, nagtagpo-tagpo lahat. At dito sa church, nagyakap-yakap. At sasabihin ng isa, sorry, kasalanan ko talaga. Diba? Kaya, yun ang sabi ng pananampalataya. Kanino ka? Sa paningin, sa pananampalataya? Pananampalataya. O sabi ng paningin, maedad na, mahirap na makakita ng partner. Sabi yun ng paningin. Haharap ka pa lang sa salamin. Naku, may edad na nga yata. Nakulubot na. Naedad na. Yun ang sabi ng paningin. Ano? Anong sabi ng pananampalataya? Ito sabi ng pananampalataya. Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Igagawa ko siya ng kaparehan na nababagay sa kanya. Word galing yon. At ano sasabihin mo? May ginawa na ang Diyos na nababagay sa akin. Nauna na si Adan or nauna na si Eva. Huwag kang mainit. May perfect time si Lord para sa akin. Para malakas ng amen doon. Para may kailangan. Kaya kung may nakikita ka, walang pag-asa, walang ganyan, huwag ka mag-alala. Paningin lang yon. Ikaw naman nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. May ginagawa si Lord, relax ka lang. Amen. Yung iba, nagtatanong pa, paano yung mangyayari? Yung mga nananampalataya dyan, sabi nila sa magkakaroon sa sakyan. Paano kung magkakaroon sa sakyan ng sahod mo naman eh? Tatatundaan. Nagtatanong pa yung iba, paano yung mangyayari?
Bakit nagtatanong? Kasi nga limited ang paningin at limited ang nakikita. Tandaan mo, yung paano si Lord ang bahala doon, hindi mo yung problema. Ang pananampalataya sa hindi nakikita, yan ang trabahuhin mo. O, naniniwala ako magkakaroon ng sasakyan. Paano, Pastor? Si Lord ang bahala sa paano. Hindi ko alam kung paano, pero si Lord ang bahala doon. Ang sabi doon ay humingi at bibigyan. Humihingi, Lord, ako ng malaking lupa para sa church ng Marikina. Paano, Pastor, mangyayari? Hindi ko alam. Si Lord ang bahala sa paano. Ako lumalakad lang sa parang nahingi lang ako. Si Lord ang bahala sa paano. Sabi nung isa, gusto ko talaga, Pastor, na magtrabaho sa ibang bansa. Hiningi mo na ba? O hiningi ko na, Pastor. Lord, by faith, ako yung nagtatrabaho sa ibang bansa. Eh paano? Nag-apply ka ba? Hindi po. Ayun lamang. Mag-apply ka. Kasi meron ding kilos ang pananampalataya. Kailangan nag-apply ka din. At yung pagtanggap sa iyo, si Lord ang bahala doon. Si Lord ang bahala sa kukuha sa iyo. Pwedeng wala kang nakikitang paraan, pero buhay ang Diyos at ang kanyang salita. Ngayon, wala kang nakikita, pero mamaya makikita mo. Nako. Thank you, Lord. Kasi noon, hindi ko rin alam kung paano ko magkakasakyan noon. Sabi ko, Lord, gusto ko na sasakyan. Kainig ka nagmumotor, kausok pa. Hanggang sa ako'y nagkasawa, kahirap naman pag nabuntis si Mrs. kami nakamotor. Gusto ko naman na yung, maayos ang upo. Kahirap. Lord, pahingi ng sasakyan. Ayoko po naman binabayarang monthly. At mamaya dumating, no. May nag-chat. Pinadala ni Lord. Malaking uwak. Sabi ay, ikaw kayo na nanampalataya ng sasakyan, opo, matagal na. 4 po ang gulong. Sige, hanap ikaw. At may pera ka ba? May pera ko kung ganito lang. Siya. Yung kulang dyan, ako na magdadagdag. Alam mo, isang araw lang may sakyan ako. Hindi ko na, baka magbago isip. Naghanap po agad ako. Sa isang araw lang, kinuha ko sa sakyan, binayaran ko ng cash, wala akong monthly, nilabas ko sa sakyan, at biyaya ni Lord, andyan na sa baba. Hindi ko alam kung paano, pero si Lord ang bahala. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hingi. Hingi na. Mamaya hihingi, ha? Letter C. Dito ako nagtagal. Maniwala na tinanggap na kahit wala pa. Pastor, yung wala pa nakikita, pero maniniwala, mahirap yun. Lalo na diyan. Maniwala na tinanggap na kahit wala pa. Apa? Pwede ka naman po ako, Pastor, tumawag ng, baby, wala pa naman. Ang hirap naman, Pastor, dyan. Pwede ba ako tumawag, Pastor, ng pakarwas dyan ng car ko. Ay, wala pa naman. Pwede ba yun? Yun talaga eh. Maniwala na tinanggap na kahit wala pa. Nagsimula sa salita ni Lord, nanindigan kahit wala pa nakikita. Ngayon, maniwala na tinanggap na. Nasa iyo na kahit wala pa. Pastor, may word kang ganyan? Meron. Mark 11:24, pakipicturan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin, pinag-pray na kanina, at hingin, ihingi kayo mamaya ha. Nagpe-pray habang hinihingi. Paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapasa inyo. Parang mamaya habang panalangin. Sa dami ng kailangan, Pastor, hihingi talaga ako mamaya. Dadami-damihan ko, Pastor. Pero ang tanong ko, Pastor, paano ba maipapakita yung naniniwala na tinanggap na kahit wala pa? Paano pong kilos? Anong ginagawa? Yung naniniwala na tinanggap na kahit wala pa. Letter A. Hukay pa tayo, hukay. Ang naniniwala ay dapat hindi nagdududa.
Pag humingi, dapat hindi yung pag dumating, thank you, or pag hindi, hindi ganon. Hindi nagdududa. Dapat 100% sigurado. James chapter 1 verse 6. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at pinapadpad ng hangin. Huwag magduda kapag hihingi. Huwag mag-aalinlangan kung hindi pa dumarating. Kung after 3 days, nagawa ni Jesus na sinabi niyang mabubuhay siya after 3 days, yan pa ba namang hinihingi mo? Madali lang yan kay Lord. Nagawa na ni Jesus ang imposible, yan pa ba namang hindi imposible? Kaya tanggalin ang duda. Tanggalin ang pag-aalinlangan. Kapag naipag-pray at nahingi na, relax ka lang, maniwala ka na at tinanggap mo na. Di ba, Engineer Christine May Bernabe? O ano? Sa totoo lang, kung alam niyo po ang story, hindi po talaga siya nag-take nung, hindi niya pa feel kumuha kasi nung panahon. Hindi siya nag-take nung una. Nagpalipas muna siya ng isa. Tapos yung pangalawa, yun ang tinake niya. Ibang klase ano. Hindi niya pa daw feel yung una eh. Yung tinake niya yung pangalawa. Eh, medyo ano siya eh. Alam niya na hiningi niya na kay Lord. Pinag-pray pa nga namin dito. Hiningi niya ka talaga kay Lord by faith. At biyaya po ni Lord nung talagang naroon na yung pangalan niya. Talagang ang saya. Alam mo bakit? Eh, hirap ng exam naman eh. Civil engineer ba naman? O, di ba? O, di may engineer tayo sa church. O, di ba? Biyaya ni Lord. O, ang saya-saya ng ano. Kita yung mga video eh. Pinapanood ko yung video. Ako'y tuwan-tuwa din eh. Di ba? Praise God. Kaya naman, kahit wala pa, panampalatayaan na. Kaya dapat, hindi pa engineer si Christy. Si Tin, dapat tinawag niya, engineer. Oo, dapat gano'n na. O sino mga nagbo-board dyan? Yung mga nagkuha ng board. Pag hindi pa doktor at kukuha pa daw ng board, sabi mo, doctor. Tawagin mo na, by faith yun eh. Kumikilos ka sa pinananampalatayanan mo. Amen? Huwag ka naman tatawag sa katabi mo ng pastor agad. Hindi naman siya nanampalataya maging pastor. Ikaw naman ang tawag ng pastor siya. Hindi nga niya hinihingi yung title na yon. Ikaw naman ang tawag ng tawag. Ikaw naman. Okay? O, pag gusto mong yumaman yung katabi mo, tawagin mo. Donya, Don. Ayan! Donya. Don. Ba't ko lagi sinasabi yun? Kasi po, pangalan po ng inyong pastor dito ay Pastor Don. O, dobling Don tayo. Ano? O, letter B. Ang naniniwala ay hindi kinatatamaran ng paghingi. Yung iba, kaya naman hindi tumanggap, humingi nga ng isang beses, hindi naman humingi sunod. Nung tinanggap na, okay na. Hindi ganon. Ang naniniwala, kapag tinanggap mo na yung isa, next ulit. Tinanggap mo na ulit, next ulit. Kahit na hindi pa tinatanggap, humingi ka na ulit ng iba. Alam niyo po, nung nasa church po kami doon sa Concepcion 2, sabi ko, Lord, bigyan niyo naman po kami ng malaking lugar. O nung nakarating kami dito, Lord, yung mas malaki naman. Amen. Lord, yung maraming parking. Hirap na yung aking mga member. Ang hirap sila mag-parking na kanilang sasakyan. Eh, paano kung lahat kayo nagkaroon ng sasakyan? Paano tayo magpaparking nito? Parang talaga mapipilitan na tayong sa mall talaga tayo. Kasi sa mall maraming parking. Marami pang pagkain. Ano? Hingi ng hingi, tuloy-tuloy. O pag nakalipat ulit tayo sa mas malaki, nang hihingi ulit natin. Lord, yung sarili naman namin, mas malaking lupa. Lord, pampapagawa ng building. Lord, ilang palapag, Lord. Lord, gusto ko may kapihan yung church namin. Lord, gusto ko may pickleball court. Eh, basta bakit may pickleball court para lahat ng kabataan doon na lang nakatambay, lahat naglalaro. Pag may kapihan doon din nakatambay sa church, hindi na alis sa church. Doon na lang. Ano, tuloy-tuloy yun. Hingi ng hingi. Walang tigil na kahihingi kay Lord kasi inutusan tayong humingi. Kaya ka tumigil ng tumanggap kasi tumigil ka na rin humingi. Pero kung gusto mo tuloy kang tumanggap, tuloy-tuloy ka rin humingi. Amen? Tandaan, wala kang babayadan sa paghingi. Hindi uubos ng lakas ang paghingi.
Hindi mapapaos kapag humingi. Kaya hingi lang ng hingi. At kapag natanggap na yung hiningi, isip na ulit ng hihingin. Then hingi ulit. Mamaya humingi ka na ulit. Alam mo kung bakit hihingi ulit? Pastor, ako naman kontento naman ako Kontento naman ako sa meron ako. Blessed naman po ako, pastor Hindi na yun Kaya ka hihingi ulit para maging pagpapala ka sa iba. Ikaw naman. Oo nga, kompleto ka na nga. Pwede ba hingin mo naman yung may sasakyan ka nga, 3. O di sabihin mo, Lord, pahingi pa ng 1, pamigay ko lang. Pwede? Pwede. Ikaw naman, puro na lang sa'yo yung naisip mo. Yung iba rin naman, Lord, ang kapatid ko, bibigyan ko yun ng negosyo kanya. Kasi binigyan mo na ako, gusto ko yung sa kanya, meron din. Di ba pwede? Hingi lang ng hingi. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang hihinto sa paghingi. Welcome sa mundong si Lord ang supplier. At ang supplier mo ay unlimited ng resources. Amen. Kaya humanda ka. Pagdating ng panahon, alam niyo po, ilang taon na tayo sa church. Almost, mahigit 3 years pa lang po tayo dito Mahigit 3 years pa lang tayo sa lugar na to. At pagdating ng panahon, yung iba dito hindi na nyo makakausap. Bakit? Marami nang humihingi kay Lord. Ako lagi humihingi ng madaming member. Yung talaga nagsisiksikan. Ano ba hinihingi mo para sa church? Pumogi ang pastor, hindi na kailangan hingin yun. Anong hinihingi mo kay Lord? Para sa church? Lord, I pray yung music team namin, I pray 2-3 sets na. Kasi may panggabi na, may youth gig pa, lahat na itumugtog. Kawawa naman yung natugtog kasi nagigitara siya ng 3 services. Baka maputput yung daliri, no? Di ba? Yung nakanta mapaos na kasi lahat ng service siya lang siya. Pwede bang humingi ng 3 sets? 4 na sets? Pwede? Pwede hingin kay Lord. Amen. Oh, excited ako mamaya. Padami ang humingi, ha? Pero merong mabala, ha? Letter C. Ang nananampalataya ay hindi nagsasabi ng paulit-ulit. Alam mo, sa ating old culture, sanay po tayong humingi ng paulit-ulit. Lord, may cellphone. Lord, may cellphone. Lord, cellphone. 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 Ano sasabihin sa'yo ni Lord? Alam ko na. Isa lang, alam ko na. Kapag nahingi mo na, relax ka na lang, narinig ni Lord. Matthew 6 verse 7, at sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabulang paulit-ulit. Paulit-ulit Natulad ng ginagawa ng mga hintil, tayo yon. Sapagkat inaakala nilang sila ipapakinggan dahil sa marami nilang salita. Hindi na kailangan paulit-ulit. Sila ay matalino, alam ni Lord lahat. Isang hingi by faith. Kumilos ka sa pinananampalatayanan mo, andyan na. Ang nasabi ay nasabi na, narinig na ni Lord. Kaya yung mga humingi noon, narinig yun ni Lord. Kumilos ka sa pinananampalatayanan mo. Amen? Huwag nang paulit-ulit, narinig niya. Letter D. Ang pananampalataya ay pagkilos na nasa iyo na kahit wala pa. Pastor, paano ito gagawin? Ito na. Makinig ka mabuti para sa ito. Kikilos sa pinananampalataya na nahingi ko na kay Lord, naipag-pray ko na, naninindigan na ako doon sa pinag-pray ko, tatanggapin ko na siya. Paano ako kikilos, Pastor? Ito na yon. Paano ito gagawin? Sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Nung pagpapasalamat, Pastor? Lord, wala pa ito. Lord, salamat sa bahay at lupa. Nagte-thank you ka na, kahit hindi pa binibigay ni Lord. Lord, salamat sa jowa. Kaka-excite. Bakit? Nagpapasalamat ka kahit wala pa. Yan ang kilos ng pananampalataya. Kumikilos ka nga, kaya ka nagpapa-thank you Lord ka na. Kaya yung prayer mo, babaguhin mo na. Hindi na, Lord, pahingin ng sasakyan. Hindi na, Lord, thank you sa car. Lord, thank you sa bahay at lupa, hindi na kami magre-renta. Lord, thank you sa sa mataas na sahod. Thank you Lord sa mataas na sahod. Lord, salamat na hindi na ako nag-aalala sa pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel.
Diba? Pwede. Lord, salamat sa sasakyan. Lord, salamat sa asawa. Napakabait. Oh, wait lang. Relax lang kayo. Yung mga hihingi dyan, ayusin yung paghingi nyo, ha? Lord, salamat sa anak na mababait. Amen. Kahit kita mo namang Pero nagpapasalamat ka na kay Lord kasi mabait na yan. Hindi mo pa nakikita, pero nananampalataya ka na. Amen? Lord, masakit. Are. Lord, salamat sa kagalingan. Ramdam ko pa yung pain, pero kayo nananampalatayang magaling na ako. Nagpapasalamat ka na dun sa bagay na wala pa o hindi pa nangyayari. Kaya mamaya magpapasalamat tayo kay Lord, ha? Ikinikilos mo lang yung bibig dahil alam mong may gagawin ang Diyos. Kinikilos mo na. O, kumikilos din, ha? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya hindi na dapat lumalabas sa iyong bibig yung mga salitang, di ba, sabi ko, thank you, Lord, ano? Wala nang lalabas sa iyong bibig na walang bigas. Hindi na yung sasabihin mo yung walang bigas. Sasabihin mo yung, thank you, Lord, sa bigas. Hindi ka na magsasabi ng kulang ang sahod. Hindi na. Sasabihin mo, thank you, Lord, sa malaking sahod. Because life and death is in the power of your tongue. Whatever you confess, magaganap sa buhay mo. Kaya ka nagpapasalamat kasi merong pagtaas ng sahod. Hindi ka nagsasabi ng negative things. No need. Sasabihin mo, ano ko hindi na kaya? Huwag ka magsasabi yan. Sasabihin mo, thank you, Lord, kasi kayang-kaya. Kayang-kaya. Naku, mahina na. Hindi ka magsasabi ng gano'n. Ano sasabihin mo? Thank you, Lord, malakas. Thank you, Lord, malakas. Wala nang pag-asa. Hindi ka na magsasabi nun. Thank you, Lord, lagi may pag-asa. Wala na akong maririnig dito, ha? Kataas ng presyo ng gasolina. Ano sasabihin mo na? Thank you, Lord. Full tank lagi. Thank you, Lord. Tumaas siya, okay lang. Bakit? May pambayad. Thank you, Lord, sa pambayad. Hindi mo na sasabihin mataas. Ang sasabihin mo lang, thank you, Lord, sa pambayad. May parating daw ng bagyo. Ano sasabihin mo? Thank you, Lord, tunaw na. Sasabihin mo, kalakas ng bagyo, grabe, mag-ingat kayo lang. Talagang malakas ng bagyo. Opo naman, hindi lalakas nga yun. Ikaw ang nagdeklara malakas Ikaw ang nagpapalakas ng bagyo. Sasabihin mo wala na, natunaw na, mahina ng bagyo. Wala yung bagyo ngayon. Ganyan! Nananampalataya kang wala na, nagpapasalamat ka na kay Lord na wala na. Kumikilos ka na ngayon sa pinananampalatayanan mo. Amen? Sabihin mo sa kantabi mo, salamat, napakabait mo. Mukhang iba yata ang dating sa kanya lang. Okay. Woo! Bakit, Pastor, tayo kikilos sa pinananampalatayanan natin? Bakit tayo nagtitiwala doon? Kasi may nagsabi, Matthew 19:26, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Di ba? Pwedeng imposible sa'yo, sa isipan mo, sa kakayahan mo, imposible. Pero sabihin mo, with God, all things are possible. All things are possible. Kahit yung mga miracle ang kailangan mo, all things are possible. Kahit mahirap paniwalaan, all things are possible. Kahit magsabi ang doktor, wala nang pag-asa. Kahit ipakita ng sitwasyon na hindi na kaya, wala nang solusyon. Dahil Kristiyano ka, laging may pag-asa. Manampalataya, dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo, walang imposible sa Kanya. Laging may pag-asa. Meron pa pong isang paraan, maliban sa pagsasabi ng salamat, paano pakikilos sa pinananampalatayanan, meron pang isa. Makinig kang mabuti para sa iyo to. Kaya baka medyo nagtataka ka sa ginagawa ng iba. Ito na, paano pa yung pagkilos sa pinananampalatayanan? Ito po ang sagot. Pangalawang sagot, sa pamamagitan ng pagtatanim. At tumahimik ka sa libutan. Pastor, ano yung pagtatanim? Ang pagtatanim ay pagbibigay. Ito po ay isang paraan ng kilos ng pananampalataya. Noon naalala ko, nagtatanim pa lang kami. Sa sasakyan,
Nagtatanim pa lang ako sa kasal noon. Ikakasal ka! Tanim sa kasal. Napunta kami sa unahan. Until dumating na ang kasal namin, wala akong pera. Alam niyo naman sa Batangas, pag nagpapakasal Pero biyaya po ni Lord, doon natapos ang kasal. Nakagastos po kami ng kulang-kulang kalahating milyon, pero wala akong pera. Ano nangyari? Si Lord ang gumawa ng paraan. Imagine mo yon. Bakit? Kasi nagtanim ako noon kasi alam ko na may gagawin si Lord. Lord, ito po ay tanim ko sa aking pag-aaral. Ikinikilos mo ang pinananampalataya mo sa pamamagitan ng pagtatanim. Naalala ko si Kuya nagtanim ng isang araw dito Parang last Sunday, kung hindi ko na Sabi ko, grabe yun, nagtanim siya, hindi pa niya alam yung word na to. Ay, grabe yung pananampalataya yun, hindi pa alam yung word. Ngayon pang na-preach na. Maiintindihan niya ang ginawa niya. Dahil sa pagtatanim, aani ka. Lord, nagtatanim ako para sa bago kong work na may mataas sa sahod, na Monday to Friday lang, pwede kong mabsat anytime. Maraming trabaho yun Galatians 6 verse 7. Basahin niyo to. Ano man ang isip ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Nagasip ako, nagtanim ako ng isang bagay, at ang sabi ko ay, Lord, pangsasakyan. Ano nga aanihin ko? Sasakyan. Pangsasakyan Ano man ang iyong itanim, siya mong aanihin. Lord, nagtatanim ako. Para saan? Lord, nagtatanim ako para sa isang magandang negosyo. Yung negosyong walang lugi. O di pangalanan mo agad, walang lugi negosyo. Walang lugi. Yun ang tinaniman mo, huwag ka mag-alala. Si Lord, papaanihin ka ng negosyong hindi nalulugi. Dahil yun ang tinaniman mo. Ito ay pag-asik ng anumang bagay na gusto mong anihin o tanggapin. Lord, tanim sa sasakyan. Lord, tanim para sa negosyo. Lord, tanim para sa kagalingan. Lord, tanim para mabuo ang relasyon namin. Lord, nagtatanim ako kasi nananampalataya ako na sa bawat tanim ay may ani. Ang tanim ang sisigaw para sa harvest na dumating sa'yo. Di mo kailangang sumigaw ng ani, Lord, please naman, gusto ko ng bayot lupa. Hindi mo kailangang sumigaw. Yung tanim mo ang sisigaw. Yung buto, yung binhi na tinanim mo ang sisigaw. Lord, paanihin mo yan. Lord, paanihin mo yan. Lord, paanihin mo yan. Yan ang sisigaw para sa'yo. Hindi ikaw ang sisigaw, kundi ang tanim mo. At ang tanim mo ay punong-puno ng pananampalataya. At yung tanim na nagsasabing, Lord, paanihin mo ang taong yan. Paanihin mo ang taong yan. In conclusion, Pastor, may nakita akong verse. Parang medyo may problema doon sa verse na to. Parang hindi po akma doon sa tinuturo nyo ngayon. Yung sabi kasi dito ay humingi at bibigyan. Humingi at bibigyan. Parang iba po kasi ito Tignan nyo po. Matthew 6 verse 8. Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Pastor, sabi sa verse na yan, alam na ng inyong ama sa langit ang inyong kailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Pastor, bakit ako hihingi kung alam na naman ni Lord? Pastor, bakit pa ako mananalangin, hihingi, by faith, tatanggapin? Bakit ako hihingi kung alam na naman ni Lord ang kailangan? Di ba? Magandang tanong, matalino ka. Kaya, ito ang sagot. Mark 10:46-52. Basahin ko na mabilis At dumating sila sa Jericho. Habang nililisan niya ang Jericho, si Jesus, kasama ang kanyang mga alagad, at ng napakaraming tao, isang pulubing bulag, si Bartimeo, na anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabi ng daan. Verse 47, nang marinig niya iyon, ay si Jesus na taga Nazaret nagsimula siyang magsisigaw at nagsasabing, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Verse 48, at sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik. Ngunit siya'y lalong nagsisigaw, anak ni David, mahabag ka sa akin. Verse 49, tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, matuwa ka, tumayo ka, tinatawag ka niya. Verse 50, makinig kayo mabuti bulag po ito Pagkahagis ng kanyang balabal, nagmadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Verse 51, pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Lord, ang labo. Ikita mo ng bulag yun. Ba't mo patatanungin?
kung anong nais nung bulag. Automatic car. Hindi! Alam ba ni Jesus kung ano kailangan? Ang tanong, bakit tinanong pa? Bakit pa tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Sinabi ng lalaking bulag, Rabboni o Rabbi, teacher, ibig kong muling makakita. Bakit tinanong pa ni Jesus kung ano ang ibig gawin gayong obvious naman ang dapat gawin? Kasi napapakilos ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po mapapagaling yon kung yung lalaki hindi mananampalataya kay Jesus. Kailangan magsabi, anong kailangan mo? Lord, bulag. Alam naman ni Lord niya ang kailangan. Kailangan kasing kumilos sa pananampalataya para makita ni Lord kung gusto mo talaga. Kaya ka hihingi by faith. Kasi gusto ni Lord maalaman talaga sa bibig mo, lumabas sa bibig mo, gusto mo talaga. Bago niya ibigay, alam niyang kailangan mo, pero kailangan sabihin mo rin. Di ba? Sino may kailangan kay Lord? Tama, may kasunod pa ito eh. Mahaba na. Sino may kailangan kay Lord? Simulan natin sa mga imposible muna. Ano? Sino dito may imposibleng hinihingi kay Lord? O huwag mo na kayo tatayo lahat ha. Yung may imposible lang na hinihingi kay Lord. Sige, makikita tayo. Yung may imposible. Sige, tayo. Yung may imposible lang ha. Huwag tatayo yung makikigaya. Huwag ka makikigaya. Alam ni Lord yung may imposibleng kailangan. Sige, tayo ang may imposibleng kailangan kay Lord. Yan na. Ito ha. Exciting ito, worship team. Pero kung yung worship team may hinihingi, huwag ka manututugtog. Yan, nakatayo na. Ito yung may mga hinihinging imposible kay Lord, ha? Yung mga nakatayo, may hinihinging imposible kay Lord. Pag sinabi ko imposible, parang hindi niya nakikita kung paano mangyayari. Di imposible nga. Ano? Sige. Close your eyes. Bow down your heads. God is here. Kita ni Lord, alam ni Lord ang kailangan mo. Pero si Lord ay nagtatanong ngayon, anong nais mong gawin ko sa'yo? Sa pamamagitan ng panalangin na may pananampalataya, sabihin mo ngayon kay Lord ang kailangan mo. Talk to God right now sa lahat na nakatayo ngayon. Sige, sabihin mo lahat yung kailangan mo. Yung kailangan mo specific. Sabihin mo, Lord, gusto ko pong makakita. Lord, gusto ko pong gumaling. Lord, gusto ko po na maayos yung finances namin. Lord, gusto ko maayos yung relasyon namin mag-asawa. Lord, gusto ko maayos ang relasyon namin pamilya. Lord, gusto ko pong masolusyonan yung problemang ito. Lord, gusto ko pong gumaling na yung nanay ko, yung tatay ko. Sige, sabihin mo yung imposible sa oras na to. Hingin mo ngayon sa kay Lord na may pananampalataya. Specifically, sabihin mo kung anong hinihingi mo sa Panginoon. And right now, in the mighty name of Jesus, I declare, humingi ka, I declare, tanggapin mo ang hinihingi mo sa Panginoon sa oras na ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive it now! Receive it now! Tanggapin mo ngayon na! Lord, ngayon na! Lord, ngayon na! Matagal na, gusto niya, Lord. Pero ngayon, pagkakataong ito, ibang paghingi niya. May pananampalataya. May matinding maglapit, Panginoon. By faith, Lord God. Lord, I declare, tinanggap na niya. Tinanggap niya na. Tinanggap niya na. In Jesus' name, lahat ng hinihingi niya ngayon sa Panginoon. Ngumiti ka. Ngumiti ka. Maging masaya ka. Dahil tinanggap mo na yan, tinanggap mo na yan, tinanggap mo yan, tinanggap mo na yan, tinanggap mo na yan, in Jesus' name. In Jesus' name. At kung ikaw naman ay nakaupo sa oras na to, at habang kami nananalangin dito, ay bigla mo naisip ang kailangan mo. Come on, stand up please. Stand up please. Sige, tumayo ka. Kung ikaw ay nakaupo ngayon, tumayo ka. Kung naisip mo na yung kailangan mo, sa oras na to, hihingi tayo sa Panginoon. Hihingi tayo sa Panginoon. Pero bago ko hingin yon, meron dito sa lugar na to. May problema ka sa iyong spinal cord.
Right now, in the mighty name of Jesus, tinutuwid na ngayon ng Panginoon. Tinutuwid niya ng Panginoon ngayon. Yang likong spinal cord na yung tinutuwid ngayon ng Panginoon, Lord, hinihingi ko yan. Hinihingi ko yan sa iyo, Panginoon. Lord, meron dito na nanakit ang ulo niya lagi. Lord, I declare hindi niya kailangan uminom ng gamot dahil siya'y magaling na. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Lord, hinihingi ko, Panginoon, ang kanyang mga kamay at kanyang paa, Panginoon, nanginginig, nangangatal, Panginoon. Lord, I declare, Lord, pinapagaling mo ng kamay at paan niya ngayon sa oras na ito. Pinapagaling mo na, inaayos mo na, Panginoon, lahat sa kanyang kamay at paa. Lord, I declare, Panginoon, wala siya sa lugar na ito. Pero Lord, may nananalangin dito. Nananalangin sa mga mahal niya sa buhay, sa kanilang tahanan, sa hospital right now. And Lord, I declare, ang inihingi niya, Panginoon, sasagutin mo ngayon. Ang inihingi ng taong yun dito sa lugar na ito, sinasagot mo na ngayon in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh Father God, lumalapit po kami ngayon sa trono ng biyaya, Lord. Right now, church, humingi ka. Humingi ka sa Panginoon. Malalangin ka ngayon. Humingi ka. Humingi ka. Humingi ka ngayon. Humingi ka ngayon. Yes. Humingi ka ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa provision. Thank you, Lord, sa increase. Thank you, Lord, sa bagong work. Thank you, Lord, sa service. Thank you, Lord, sa bagong sasakyan, Lord God. Lord, salamat, Lord, sa anak. Lord, salamat, Lord, sa partner in life. Thank you, Lord, sa nabubuong pamilya. Thank you, Lord, sa kagalingan. Thank you, Lord, dahil napupunan ang kakulangan. Lord, thank you, Lord, dahil ang mga tao narito ay blessed. In Jesus' mighty name. And right now, humanda ka. Dahil ang Diyos ay kumikila sa oras na to. Ibinibigay niya lahat ng hinihingi mo. At kikilos tayo sa pinananampalataya natin. Nag-dimbang ka na. Tumanong ka na sa tunga. Mag-enjoy ka na. Dahil ang Diyos, daladala, parating na. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Humanda ka. Humanda ka. Kilos ng pananampalataya. Ang nakatanggap ng hinihiling ay nagsa-celebrate. Pero bago mo matanggapin, mag-celebrate ka na. Mag-celebrate ka na. Magdiwa ka na. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yahweh, Yahweh, lahat ng oras. Jesus! Ito ay ang mga hari sa pagkailangan, hindi nagbabago. Hari na mga hari, hindi nagbabago. Thank you, Jesus.
Papuri ka Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupunin at sinasama. Lord, ikaw Diyos, hari ng mga hari, kapag kailangan. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailangan, hindi nagbabago. Praise God! Sino po dito ang hiningi kay Lord? Makikipakita nga nung verse 52. Verse 52. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sino nagpagaling? Dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya kung may hiniling ka sa Panginoon, humanda ka. Tatanggap ka sa oras na to! Nagdiwag ka! Dahil tinanggap mo na kahit hindi mo ba nakikita! Yahweh! Thank you, Jesus. Yahweh! Yahweh! Tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailangan, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailangan, hindi nagbabago. Jesus, thank you, Lord God. Makikibalik ng verse. Makikibalik ng verse. Ang sabi dyan, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pero, tingnan niyo yung sunod na word. Ang sabi ni Lord, agad. Agad na nagbalik. Sino dito sa lugar na to? Gusto mo, agad-agad. Mabilis. Yan na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Humanda ka. Tatanggap ka sa mabilis na paraan. Agad. 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 Lagyan mo naka-silent na yung mga galing. Lagyan mo naka-silent. Pakalanan nyo! Ibuhos mo
sa pamilya ko. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Saglit lang. Okay, sa pagkakataon ito, syempre, alam ko bless ka. Pero mas bless ka kung magiging pagmamala ka sa iba. Kaya magdeklara ka sa katabi mo. Sabihin mo, bless ka! Sige, come on! Bless ka! Ibuhos mo sa kanya! Ibuhos mo sa kanya! Ibuhos mo sa kanya! Ibuhos mo sa katabi mo! Ibuhos mo sa likuran! Sa harapan! Sa lahat! Ibuhos mo! Ibuhos mo dyan sa katabi mo! Ibuhos mo! Ibuhos mo! Ibuhos mo sa katabi mo! Bless ka na! Bless ka na! Bless ka na! Bless ka na! Kita, kita! Thank you, Lord. Tumatalon sa ganap! Hallelujah! Talon sa tuwa! Jesus. Lord. Father God, Lord, excited po kami na tumanggap agad. Lord, I pray, lahat ng hinilig ng bawat isa ay agad nilang tatanggapin. Napakaraming magtatestify. Dahil ang bawat isa ay tinanggap sa iyo, Lord. In Jesus' name! In Jesus' name! Receive the blessing of God! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Holy Spirit! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Lord, kami po'y masaya sa araw na to. Thank you, Lord, sa iyong word. Kami po'y nagsa-celebrate dahil sa iyong salita, Lord God. Thank you, Lord God. Tanggapin mo pa kayo ng aming pagsamba. In Jesus' name, Amen!